K-12 curriculum, ginhawa nga ba ang hatid o dagdag pahirap? Mula sa old curriculum ay napalitan ng K-12 curriculum sa ilalim ng pamamahala ng dating Pangulong Benigno C. Aquino III. Ipinasa at pinalitan ang lumang sistema ng edukasyon sa ating bansa. Kalakip ng pagbabago ang samut-saring opinyon ng mga Pilipino sa nasabing programa. Ngunit sa nakalipas na ilang taon, ano na nga ba ang sitwasyon ng mga Pilipinong nagsipagtapos sa programang ito? Sa ilalim ng K-12 program ay dinagdagan ng 2 taon ang sekundarya, ang senior high school at junior high school. Nilalayo ng programang ito na mas mabigyan ng oportunidad ang mga estudyante upang mas mahasa ang kanilang talento at abilidad. Taglay rin ng programang ito na maging mas produktibo ang mga magsisipagtapos. Ngunit ito ay hindi pinabura ng maraming magulang dahil sa kadahilan ng mas mapapatagal ang paglagi ng mga estudyante sa sekundarya. Ayon sa pinakabanang datos, ay marami pa ring mga Pilipino ang walang disenteng trabaho o sa madaling salita, tambay. Kasabay din ito ang pagdami ng mga estudyanteng nagsisipaghinto sa pag-aaral dahil sa kulang o hindi sapat ang perang pinansyal para sa dagdag na 2 taon sa sekundarya. Marami ring Pilipino ang nagtrabaho ng sapilitan upang matustusan ang mga pangangailangan sa araw-araw. Ito na nga ba ang panahon upang tanggalin o baguhin ang programang K-12 program o hahayaan na lamang at manatili hanggang sa humantong sa rurok ng kahirapang nararanasan ng bawat isa? Sapat na nga ba ito para sa pagbabagong ninanais o hahayaan na lang nating nakakulong sa isipan ang pagbabagong inaasad?